guys, babalik ulit kami ng ospital dahil papakita namin yung result nung x-ray nung nakaraang araw. So tara guys, samahan nyo kami. Okay, alis na kami. Sunduin muna namin si Makay. Saan? Meron na? Siang. Nasaan yata sila eh? Sa Tennessee. Tennessee. Baka nga. O baka sinsamanta nag-fly papuntang Nebraska. Hindi, sa Tennessee daw sila, sabi na April. Bakasyon. Kulumban, no? Kulumban yun naka. Ano? Ano kaya nga? Dala bigyan sa akin. Ha? Kulumban yun, dalawang babae. Naka-jogging pass ng king. Sa kaibigan ko, pinapalutod na nga, kaso wala akong ngayon. Hindi, mayroon yan. May gusto mo sa bahay kung kasama. Diretso ko yung kabalan after natin eh. Bakit? Naantay ako ni Ate Bina. Binigyan ko na lang. Sige, bigyan mo na lang ito kay Ate Gwen. Ay, kay Ate B. Ate Bebe. Saka na lang si natin, ha? Bigyan mo na lang kay Ate Gwen. Wala bang mali. Charot. Kaya ba ito galing lang ni Geraldine? Hindi, sa akin. Sa akin. Ah. Ano si Ate? Ano pala si natin? Kasi 20 20 miles, 20 km per hour lang dito sa loob. Kasi natin ako ni Ate Be dahil nagmalapda siya, tapos magpapacheck up nga din. Pero ipapaschedule pa yung check up. Christina pala yun.
pinatay ko yung isang kausap ko. Iniisip ko, baka may emergency. Kaya nag-ano. Tapos yung ring lang ng ring, pinatay ko na rin. Dahil sabi ko, baka tulog na si Kuya. Pero nag-message muna ako sa kanya. Sabi ko, Kuya, bakit? Hindi siya nag-reply agad. Kaya tumatawag ako. Tapos minessage ko si Chance. Nagising ako, akala ko umaga na eh. Yung pala, alas 12 pa lang. Kasi tinext ko si Chance. Tinext ko si Chance. Hindi. Baka tulog na din. May iniisip ko kung may miss call ko, baka mamaya tulog na maabala ko pa. Parang emergency na nga eh. Talaga. Naisip ko din ito yung mga pagkainin. Hindi yan. Basta hindi naman maano. Nagkakamot si Kuya. Tsaka wag lang masyadong temperature ng init. Baka magdamot yun. Malapit naman sa loob ng bahay niya eh. Tutok naman siya sa electric fan. Biglang natumbaha. Ayan. Natake na nagbaba. Sus. Yun lang naman ang inaalala ko dyan, yung sa madaling araw pag nagsiyara ako. Papatay ba kayo ilaw sa kusina? Dito na lang sa terrace. Ay, sa makapagdan. Yung ilaw doon sa hagdanan, yun lang ang bukas. Pag-ising mo kasi, huwag ka kagad babaon. Ano mo muna yung sarili mo na hanggang talagang tuluyan kang mag-ising. Kasi ikaw pag ano, yung pipikit-pikit pa, mahirap yun. Ang inaalala ko kasi yung sa yung pagkakyat ng CR ba, di ba merong step doon? Kasi kung minsan nahihirapan ako makyat doon dahil pagka nagpe-freeze yung kaliwang pa ako. Pag nagpe-freeze ko sa yung kaliwang pa ako, hindi ko mayakbang to eh. Eh dapat binabaon mo yung ano mo sa kwarto na lang para doon ka na lang umiihi. Meron kaya na kasi pagdudumi ba sa madaling araw. Bago na naman yung bowel movement ko eh. Dati umaga eh, ngayon naman madaling araw na. Ano, kailangan ka na bang kapitan ng diaper? Hindi naman. Grabe lang. Sabi naman ni Nina, kailangan na may dumihan sa kwarto niya. Pero hindi naman tayo sanay na nag-tissue lang ito na nagbukas. Tissue lang talaga. Pati sa pet nun. Kasi pagkana naman, sinasabi niya, kagaling ka sa mahal mo. Nagsasabi naman siya. Mahirap yung diaper. Meron talaga. Nung nasa hospital ako sa Saudi, naka-diaper ako dun eh. Kasi nga, hindi pa ako nakakagalaw dati talaga. Hindi pa ako nakakalakad, hindi ako nakakatayo. Nakahiga lang talaga. Kaya kailangan talaga naka-diaper na ako. May pagkakataon doon na nakadumi na ako sa diaper ko. Tagal bago dumating ng nurse. Tawag ako ng tawag ng nurse. Hindi dumarating. Mahapdi sa ano. Mainit kasi. Di, tsaka yung dumi pagka sa balat mahapdi. Mahapdi siya sa balat. Parang acid yata yun. Ito pa man din ang acid ng tao. Ano? Hindi magsisipag-swimming. Hindi yata. Galing na silang Iloilo eh. Dumating si Ate Alam si Ino. Parang hindi yata. Ate? Kasi ano, di, sa Iloilo yung kinasal yung pamangkin nila. Pero yun sila, yung pag-swimming nila, hindi yata sila makatutuloy dahil hindi pwedeng bumiyahe si Leia. Si Ate Lee. Malaki na yun siya. Kaya ano, delikado kasi Buddhist yun si Leia eh. Kaya hindi sila makakaalis. Eh alam mo naman, pag hindi kasama si Orla, hindi naman kasama yung mga yun. Kaya hindi yata sila matutuloy mag-swimming.
kami ng sila paggawa. Andiyan pa. Oo, dyan. Mahal dyan. Ayos lang. Ano talaga, kumbaga may ano sila sa pagpapakasal pagpapagawa. Kasi wala nang nagpapagawa. Ano talaga May chismis ako. Ano? Ano chismis mo? Wala akong pake kahit maliit. Yung kapitbahay niyo doon. Sino? Yung nagreklamo sa inyo ng aso. Oo, bakit? Patikatera. Ha? Patikatera. Bakit? Tawag sa akin si Ate Ses kahapon. Oo. Tulog ako. Sabi niya tawag. Tapos kung ano, kinabak niya. Ano? Sabi ko, ano nga bakit? Sabi niya, tapos naalala ko yung ano. Yung Nagreklamo. yung kinukwento mo sa akin about sa aso na nagreklamo. Oo, bakit ka mo ganyan? Ano daw? Nagtawag lang, bigla daw sumulpot doon. Tawag daw ng tawag sa kanya. Hindi na daw siya palabas kasi nga wala daw siya. Ay, baka yung nagpagawa ng bubong niya. Ha? Yung gumawa ng bubong niya. Hindi. Yung kapitbahay ko, yung kina Audrey dati. Kaya nga, oo. Nagpagawa ng bubungan yun eh. Hindi. Tungkol sa aso nga to eh. Oo. Tapos hindi nga daw siya makalabas-labas. Nandun doon, yung security guard na si Smith, tapos yung engineer daw. Kaya tawag daw siya, ate di ba kilala mo yung ano dito, ganyan-ganyan? Kasi ano may ipapasukin namin yung bahay, kagaw ng babae. Oo. Ay, oo, bakit? Bakit sabi niya, pasukin namin yung bahay niya kasi yung aso, sabi niyo, kawawa, hindi na nakakakain, hindi nakakaano, ganyan-ganyan. Yung aso dumi ng na sa paligid loob? nila. Asa na sa... Kayo naman. Kila BGMP. Ay. Sino nagreklamo? Yung katapat na namin? Oo. Ay, maligalig pala talaga sa Sinasabi amin. ko sa'yo nung eh. Oo nga. Ngayon, Siya pala yung nag-complain. O tapos, bakit may post na naman siya? Ganon, hindi na po sa... Ano na, plita ko kasi. Saan nag-post? Sa babae, sa... GC ng ano, piyesta. Oo. Hanggang chinek nila yung bahay. Ngayon, tinawagan nito natin sis ang babae dahil hindi niya makontak na lang. Ngayon, sabi niya, kaya ito tayo, binigay niya yung number nung ano, dahil tagal niya mag-reply. Dahil nga siguro, syempre may busy, may nagtatrabaho eh. Sabi niya, ay hindi, sabi niya, this is umuwi siya yan si Aaron. Sabi niya, gano'n, hindi. Sabi niya, kine-check ko ang CCTV namin, hindi siya umuwi. Kawawa yung mga aso nila, ganyan-ganyan. Eh, ako pagkakaalam ko talaga yun, pag nare-destino talaga ng matagal yung dalawang yun, yung mag-asawa, Oo. may tao talagang pumupunta doon, naglilinis niya na nagpapakain ng aso nila. Hindi sila pabayang... Maano pala talaga. Masya ang mahilig May mag-complain mga, talaga dyan. siyempre may mga pagkakataon siguro na pag walang pumupunta, natural yung tayo, naiipon. Tsaka ano ba maapektuhan pa siya, nandun na sa kabilang side yun. Mahilig siya makialam talaga pala. Gari pala talaga niyan. Tapos sabi ni Ate Ses, ay, huwag niyo pasukin kasi ano, tinitext pa yung text ni Aaron, ganyan. Tapos hindi nakatiis, pinasok na nila. Ngayon, nakontak na ni Ate Ses ang Aaron. Sabi, ay, huwag mo silang papasukin. Bawal yun. Sabi niya gano'n, huwag mo silang papasukin. Sabi niya, sabi pa daw niya kay Ate Ses, oh. Alika, tignan mo yung tsura ng mga aso nila. Sabi daw niya gano'n. So sabi niya, ay naku, sabi niya, bakit mo kung ano dyan? Tusan mo ano dyan? Sabi niya, ikaw, iba din yung ugali mo. Sabi daw sa kanya, ang bastos mo rin magsasagot. Sabi daw sa kanya, Sino sabi nun? yung babae daw. Sinabi kay Ses? Oo. Ano sabi ni Ses? Sabi niya, Sabi niya, bakit mo ako papalapitin dyan? Sabi niya, gano'n. Kasi kayo pumasok dyan. Bawal yun. Hindi niya siguro kilala kung sino ang ano niya. Pasalamat siya, hindi pa si pulis ang kalaban ng inaano niya. Magreklamo niya pa si pulis. Di ba malakas din ito mahal yung aso ni pulis? Hindi niya ano, susunod-sunurin niya kayo dyan. Sabi Huwag niya, mo na lang dumating yun. Diyan na nagsimula yung marami reklamo. sabi nga ni Ate Sis, Siya lang pala yung nagreklamo dyan. sabi nga ni Ate Sis, sabi niya, nakita ko natin makakapit-bahay dito. Hindi na tayo magkakaganyan dito. Oo, sabi niya, di ba, wala naman tayong mga reklamuhan ng mga kapitbahay. Ayan, kapitbahay natin yan sila. Tahimik tong street natin, sabi niya. Ewan ko ba dyan pa ako. Hindi ko nakikita yung post na yun. Inaksyonan niya na ho.
purpose niya. Kung nagugutom man yung aso na yun, sabi nga natin sis, kung animal lover pa siya o kahit na ano pa siya, bakit kailangan niyang pakialaman pa yung Hindi mo kang mamahalin ko yung isa. Hindi lang ko pa Tapos kung wala daw kakayahan mag-alaga yung may-ari, ipaampun na lang. magkulang mo na mukha no? Marurupas yan. Marurupas sa may-ari. Kasi sabi nga nung BGMP doon na lalaki, sabi niya, kakauwi ko lang dyan. Ako talaga, alam ko talaga, sila, pagka wala sila yan, pag alam nila, kasi alternate ang uwi nila eh. Isa pa pala magtatambay yung mag-asawa, alam ko yung babae makadis din sa malayo. Diba dati yan sila sa 164? Oo. Araw-araw silang umuwi noon. Nagkataon ng pandemic, alternate ang uwi. Hindi lalaki na. Hindi lang araw-araw mo. Ngayon, nakita ko si Nina. Ay ngayon sabi ko nga, sige balikan kita mga kaya sabi ko, hindi ka mapapasal dito, sabi ko. Sabi ko mamaya pupunta ako dyan, sabi ko. Eh nung pagpunta ko naman kagabi, di ba dumanak siya ako yan? Oo. At doon naman si Sir Aaron, kausap naman yung katapat niya. Eh hindi ko na tinawag sa ate Ses kasi baka mamaya sabi ko yan, Ngayon, sumili ko. Malinis ko. nililinis naman talaga nila yun eh. Nagkakataon lang talaga na pagka ano, dati talaga may inutusan silang tao, may pupunta talaga ng tao. Complain ko nga rin yan. Pagka tambak na yung basura nila. Kung play sa basura nila. Kasi niya sa sila. Saka huwag yan ang paalam mo nasa loob ng bakuran. Parang ganyan din doon sa akin ngayon nung ano eh. Naalala mo nung dumating sila may din ba? Oo. Bakit? Eh, parang punta ni Papa ni Maylin doon, di ba? Tapos nagiinom. Eh ako nung mga panahon na yun, Saan? doon sa akin, nung nakarang pool sila, Sino nag-inom doon? kung si Papa niya pupunta doon, tapos alam mo naman si Ninong mainom. Alam mo, iinom siya na, solo niya lang. Hindi ako naman, maaga ako natutulog dahil panay ang trangkaso ko doon, hindi ako nakawala ng trangkaso. Nag-message siya akin yung katapat ko, nagreklamo na yung kapitbahay kasi daw ang ingay. Paano ano yung pala, nagkukwentuhan lumabas si Ninong, nag-iuso siya sa labas, sa pinakakalsada, kausap niya si Cyrus. Yung promise na yun, pag nakainom ako, may kakulita. Tapos, ay, pasensya na po kasi tulog ako eh, hindi ko nakalayan. Sabi ko, sumunod, Holy Week last year, March, diba, syempre, dyan na sila ate eh. Nagtatambak ang basura. Nilagay ko sa sako, kasi may sako ako ng bigas eh. May kaso, hindi ko pa naman binubuo, gawa ng ano, hindi pa puno, sayang naman yung space. Pinausap ako ng kapitbahay na may tinda. Pero sabi niya, hindi niya pinangalanan, hindi niya kapitbahay, kasi daw yung mga basura po daw nakakalat. Nangyari, kinalat ng pusa. Kasi maraming pusa doon sa street namin, walang aso, pero pusa napakarami. Kinalat ng pusa. Pero nung nagising ako ng umaga, bibili ako ng daan, nakita ko nga, nakakalat. Pinalis ko agad. Siyempre, ano ba naman ako, hindi ko ba naman walisin yun? Kung sinano ko sa basura, yung basura, hindi mo nakakalat yung basura ko, nakasako. Dalit mo daw yung sako mo para ito na, alam naman pala niya kinakalkal. At tanong, kanito ba mga pusa yun? Ang reklamo nila, yung may-ari ng pusa. Dahil pinababayaan yung pusa nilang nakakawala. Tapos nung huli, chilika na naman sa akin ng matanda. Akala ko yung isang matanda. Puro kasi matatanda yung kapitbahay ko eh. Sa tapat. Yun lang. Puro nagigisa lang mga wala pang kasama. Tapos, ano, walang katapat ko mga matanda.
natin. Gano'n karami? Ano na yun pa? Sa umaga, lalo pag nagiging na siya. Umaga niya, sa tabi niya sa mga bata. Tanga-tanga mo, bububu. Sabi naman, Sabi niya, ba't parang kung mga dalaga sila nandyan? Sabi niya, parang yata ka ako, baka magkakapamit yan. Oo, kapalit yata yun eh. Sabi niya, parang wala naman silang nanay dyan. Wala nga. Oo, ligtig din yung batang yan. Nakaraan na, ano nga, tumawag sa akin si Kuya sa mga oras. Nag-aaway. Sunod walang yan din talaga to eh. Ang sarap din talagang paslangin eh. Bakit? Sabi niya yan si nanay pagka ano inaaway-away niya. Ngayon nagagalit si nanay dahil si Pilot nagulog daw ng babae doon sa bahay. Sa kwarto. Ay, nagulo ko. Kapal ng mukha. Hindi nagagalit si nanay. Nagkakot yan sila. Thanks pati. Okay na. Parang araw-araw eh. Nagagalit daw ngayon si nanay. Kasi galit na galit naman daw yata kay nanay. Nasagutan sila. Sabi daw ni nanay, silayas kayo. Ano daw si nanay. Ngayon, nung una daw, hindi ko naman sinigya. Sa akin, nakita niya ng gaan na. Mabas daw siya. Kaya daw nakita niya si Pilot daw daw babae. Pinaalis daw niya. Gamit. Sabi ko lang yan talaga yun. Pinaalis lang. Ayaw kasi pagtulan, baka takihin ako dyan eh. Then ano na yun, wala nang kwentang buhay. Nakakainis. Nakakaawa si nanay. Kailangan niya yan. Kailangan niya na yan. Noong nakaraan, lagi yan si Lumi, di ba? Nagpapaano dun sa bahay, may mga natutulog na tropa niya. Tapos noong nakaraan, nung galit na punta ako doon, nung dinala ko siya merienda, after nung check-up natin, yan niya si Pilog. Kasi sabi ko kay nanay, hindi ko alam kung patay mali siya si nanay na ano, nagmamangmangan siya. Ngayon, sabi ko naman, yan nay, si Pilog, pag yan, dalawa lang yan. Ang daming reklamo niyan, ang daming reklamo ng mga taga-labasan sa kanila. Di ba sila yan na magpabarkada na akala mo ano. Nire-reklamo yung palagi dahil parehang inom doon sa kanto, tinitira nila doon yung jail, pag mga nalasing na mga nambabato ng mga sasakyan, ng mga bahay. Kaya galit sa kanila ang mga tao. Tapos ilang beses ng naano yata sa barangay, tinutukoy. Sabi ko, yan na si Pilog, dalawa lang yan. Baka disgrasya yan o mag-disgrasya yan. Ang ano dyan, problema pa yan. Tapos nagpapatulog ako ng mga tropa niya dito. Sabi nila, sinaway ko na nga sila. Sinabihan ko silang mag-amaw, sila nagpapatulog dito. Lalo yan sinuloy, sabi ni nanay. Dahil ako, natatakot din ako. Mamaya mga nakadrugs yung mga yan. Anong gawin sa akin ng mga yan? Bigla na lang akong patayin. Kaya siguro nakaraan, nagagalit siya ng ano. Kasi, pinagbabaw. Sa lumaki, labing lima pa ata. Yung sungay, labing-anim. Pares-pares. Nakakainis. Maawa si nanay na. Tapos sabihin pa rin yun. Saan yun yun? Ay, si nanay, di na nabuhay yung tindahan. Utang pa ng utang. Hindi ka na ganun ng buhay eh. Diyan nakarehistro ka ba dyan? Rehistro na. Pante ka ba? Yes. Budante ka? Saka nagparesto? Sa ano? Rehistro ko dati. Yes, ma'am. Dito ka palang boboto o nakaboto ka na? Dapat dahil pinaka ka nagparehistro, hindi doon sa Gismag. Ha? Paano mo sa Delphi na? Doon sa elementary school, sa Siyempre Gismag. doon sa Jess Magang rehistrohan nun eh. Doon ako sa ano, sa school namin. Pero doon siya sa Del Pilar boboto, taga Del Pilar kayo eh. Nakalagay doon kasi may mga ano Baka sa- nag-ano lang, baka nag-anuhan lang ng mga
nakaregistruhan doon sa school nila. Ano po kasi, tawag dito, nung ano namin, nung anong tawag doon? Work immersion. Diba sa BPI ako, yung mga iba kong kaklase sa ano, sa Comelec po. Sa Comelec. Sa Comelec sila na ano. Kaya niyaya nila ako mag-brainstorm na. Mag-brainstorm. Nakaboto ka na, hindi pa? Hindi pa. Hindi pa kasi 17 pa lang siya nung nagkaroon ng barangay election. Dito ba sa school nila? Oo, dyan tayo. Ano ba yun? Parang no. Ito. Ito. Sino bang candidate ng mga presidente ngayon? Walang presidente ngayon. Ah, wala ba? Senator na. lang, tsaka mga ano, Congressman. congressman. Mayor. Local election lang yun eh. Mag-ilaw ka na para huminto sila. Saan tayo? OPD. Oo, OPD daw. OPD po. Saan yun? Dito sa David Jack. Dito? Yan. Wow, wheelchair sa loob. Oo. Huwag natin yung wheelchair natin. Yes, pabalik na kami. At hindi na tuloy ang check-up. Saan din ako? Yun sa Pauwi na kami. Kanto na.
Kailan mo na sumuha sa amin yan? Ha? Magkano ang masahe? Parehas lang yung jeep. Parehas lang. Naikanta ko na ba sa'yo? Kahit na mag-ama dyan. Sino? Sila yung ginagawa ko. First time nila sumunod. Oo. Tapos ngayon, ang panin ay may bababa sa Desmond. Tapos itong Lubre, bumaba na pala sa Desmond. Itong panin, binabasihan niya yung sombrero ni Papa niya ng kulay. Oo. Pero may kakulay na sombrero nga ako doon. Tapos ngayon, nakababa na siya. Nakababa na siya ng Desmond si Papa niya. Ay, hinihintay niya si Panin pala. Hindi ang bus, ano na, umalis na, nakalis na. Hinahanap niya si Panin. Sabi niya, saan na ako? Sabi niya, wala. Tapos naiwan sa bus. Hmm. Hindi ngayon, hinapon niya. Nakaabot siya dito sa may, dito sa may Aliway. Oo. Markila siya ng jeep. Tapos ang pera niya pa naman isang daan. Ngayon, kinausap niya. Ngayon, sabi niya. Ngayon, naiwan ko sa iyong anak ko sa bus. Sabi niya. Sabi niya, naabot ko nga po. Sabi niya. Ngayon, naawa naman sa kanya yung tricycle driver. Oo. Hindi kinatinap nung nagpuma dito rin. Nahabol niya si Tanying. Sabi niya, anak, sabi niya, papa, sabi niya, anak ko po kasi nandun ka pa, nakaupo ka pa. Kaya hindi po ako bumababa. Sabi niya, may problem. Sabi ko, sa inis ko at awa ko sa kabilang mga ngayon. Ilan taon na si Daniel nun? Ngayon, ano siguro, grade 9 yata, o grade 10. Grade 12, mga ganun. Kasi nagtrabaho pa ako dyan sa North Elena. Gusto ko magalit eh. Naawa ako sa kabilang mga ngayon. Sabi ko, nakita mo, nahabol mo anak ko. Kaya abot ka ako Ba't naman. nagkakahiwalay sila sa pagbaba? Kasi, di ba sa bus, pag maraming pasahero, kung saan may space doon siya pauupuin. Kasi magtatabi. Dapat ba unahin niyang pababain si Daniel, ha? Magkano sila, magkahiwalay sila ng upuan. Eh, pumarang tatay. Naiwan ang anak. Ang iyak niya daw, naawa siya sa anak niya. Sabi ko, buti, pasalamat ka, hindi nakakapag. Pag ganyan talaga dapat hindi mo bibitawan yung anak mo, ha? Eh, bago-bago lang sila sumakay sa gano'n. Dahil ngayon, nasanay na. Eh, Ito nga si Chancellor Roy, kahit nasaan kami, hindi ko binibitawan yung kamay niyan. Kahit nung nasa kami, nasa Disneyland, sumakay kami doon sa roller coaster. Pakiramdam ko kasi malilipad kami. Tatalsik kami sa upuan eh. Ginawa ko talaga yan, ha? Sige, hindi na yata taunin yun. Ferris wheel na yun. Wala yata Ferris wheel dito. Ferris wheel. Ha? Katulad ng mga peri-periyahan na yan. Yung roller coaster sa Disneyland. Kasi pagkakurbada na ganyan, parang pakiramdam mo tatalsik ka eh. Tsaka nakakatakot mga may stock. Hindi naman na may stock lang sa taas. Yun lang. Ang nakakatakot dun yung pagpababa na eh. Parang hinahalo ko yung bituka mo eh. Sa tanda ko, di ba, nakakasakay na. Natatakot ako.
tayo sa gitna. Sa gitna tayo na. May tayong barbecue stick. Pangit ng mga parking nitong kotse na to. Yun lang.